So mga mare ko, ma-share ko lang din sa inyo dahil mag-iisang taon na rin yung hyperthyroidism ko and marami na talaga ako na-experience sa sakit na to. Pero isa lang talaga yung lagi sinasabi ng endo ko sa akin na wag mo na masyadong isipin yung sakit mo at wag daw ako ma-stress. Pero sa totoo lang, hindi mo kasi maiiwasan yun, alam ko naman yan. Kasi lalo na ang mahal ng gamot, lalo na pag in-offer sa'yo yung Thiamazole 20 mg, talagang lalo ka mai-stress kasi napakamahal nung gamot na yun. Para sa akin na kasi yun yung dalawang nireseta sa akin, Methimazole and Thiamazole. So, gets ko naman. Kasi imagine natin, di ba, pambili na lang natin ng pagkain, pambibili pa natin ng meds. Na dati naman hindi natin yun ginagawa, di ba? Pero yun na nga, ito na yung sakit natin. Siguro talaga, acceptance na lang talaga yung kailangan dito sa sakit natin. And syempre, wag na wag kayong makakalimot na pumunta sa mga doktor nyo. Ako talaga nun, wala kasi talaga akong video last year kasi nga medyo natatakot or nahihiya talaga akong humarap sa camera nun kasi pagising ko pala ng umaga ganun na yung eyes ko. As in ganun talaga. Yung nanay ko nga sabi sa akin ng nanay ko, kasi sabi niya sa akin, huwag masyadong pinakakabuka yung mata mo. Kasi talaga nakakatakot siya, guys. 'di ba? Nanay ko na yung nagsabi noon na ganun talaga yung mata ko dati. Sobra talaga. Tas yung leeg ko, ganun siya, ang lumaki talaga yung leeg ko, guys. Pero ayun nga, bumabalik-balik ako sa doktor ko, umiinom-inom na, talagang sinusunod ko lahat ng payo. Pero sabi ko nga, nakakakain pa rin naman ako ng mga bawal, lalo na yung biskwit at saka Milo, yan yung mga nagiging merienda ko, yung pala talaga bawal talaga siya sa akin kasi nga meron siyang iodized salt. Hindi rin naman kasi ako, guys, mahilig sa chocolate, ang mahal-mahal ng chocolate. Hindi ako mahilig sa chocolate, hindi ako mahilig sa mga isdang dagat, kaya yung mga kinakain ko, yung mga dati lang naman. Pero again, yung mga gulay ay merong mga bawal pag may hyperthyroidism. Kasi sa akin, mga mare ko, again, yung doctor ko po ay may binawal sa akin. So, kung may binawal sa inyo, sundin nyo at samahan nyo na rin ng research. Malaking tulong yung pagre-research din, mga mare ko. And kung hindi kayo naniniwala doon, kung naniniwala kayo sa walang bawal sa inyo, go pa rin. Kasi ako, mga mare ko, toxic kasi yun sa akin. Kaya talagang ginagawan ko ng paraan na gumaling to. Wait lang, hinihingal ako. Hinihingal ako, be. Ang dami ko kasing ginawa, kaya hingal na hingal ako. So, ayun, nakakaranas pa rin ako ng hingal, ganyan. Pero, alam mo, hindi na ako masyadong nagpapaka-stress. Iwasan natin yung stress kasi sabi ng endo ko, nakakadagdag din daw yun kapag diagnose ka ng hyper. Iwasan daw talaga yung stress. So, kasi hindi ko talaga pwedeng sabihin na ganito, ganyan. Valid naman yung feelings nyo. Ganyan din naman ako. Naiyak nga rin ako dati. Kasi nga feeling ko din ako gagaling dito. Pero ayun nga, hinayaan ko na lang. Iniisip ko na lang gagaling ako dito. Bibigay din naman to ni Lord, ganon. So, ayun lang. Bye-bye!